following the arrest lang, para at least alam lang namin kung ano yung process, pagdating niya po doon sa The Hague, ano po yung magiging proseso doon? Can you walk through us the process po? Sa aking pagkakaalam, dadali muna sa isang local court at doon titignan, alamin kung tama ba yung proseso ng pag-arrest. At kapag ka po na-validate, na sinabi naman na tama ang pagkakadala sa kanya, sa bansang kung saan siya dadalhin, idadali na po siya sa The Hague, sa ICC. Ma'am, kanina na-mention nyo lang po no, na 30 years po siya if in case. Or life imprisonment. Depende po yan. Would this still be applicable to the former president since 80 years old na din siya? It depends upon the ICC. So, sa kanila po yun? Yes, opo. ICC will be the one that will give or render the decision. All right. Thank you, ma'am. Ace Romero, Philippine Star. Yusek, good morning. Kasi yung isa sa mga common arguments dun sa against dun sa pagsuko or yung pag-yield sa ICC ng mga suspect is if the local courts are working, then why would you let international court intervene with their cases? So, given what happened yesterday na sinuko nga ang dating Pangulo, how would you respond to that? Actually, natugunan na po yan eh. May response na po yan, kaya po nagtuloy-tuloy yung investigation. Kung natatandaan niyo po, nabigyan po sila ng 1 year to act on the alleged complaints. Pero wala po kasi naging aksyon para po sampahan agad ang dating Pangulong Duterte. Kaya po nagtuloy-tuloy po yung investigasyon ng prosecutor. So nasagot na po yan, kung yun po yung pag-uusapan natin. They were given due process. Sila po yung hindi tumugon. Sila po yung hindi nakipag-ugnayan. Natatandaan mo po natin, sinabi rin po ni Senator Bato na siya po ay nakakatanggap di umano ng notice. Pero hindi niya po tutugunan ito dahil hindi po siya sigurado at sa kanyang palagay po ay walang jurisdiction ang ICC. Kung may nagkulang man po at sinasabing hindi sila nabigyan ng due process, sila po mismo ang tumalikod sa kanilang karapatan na madinig ng prosecutor patungkol sa kanilang mga ebidensya. Say if I'm not mistaken, the argument refers to the courts or the judiciary system itself, no? Meaning kapag nagwo-work naman daw yung judicial system sa Pilipinas, then why would an international court intervene in a particular case? Can we say that the local courts are still working, our local courts? Of course, still working. Pero sa pagkakataong ito, sa panahon ng dating Pangulong Duterte, hindi natin alam. Kaya nga nagkaroon ng hearing or nagkaroon ng pag-file ng complaint sa ICC. Katulad ng sinabi ko, binigyan ng gobyerno ng 1 taon para patunayang gumagana ang hustisya laban sa mga war on drugs ni dating Pangulong Duterte. Pero wala pong naisampa. Kaya po nagtuloy-tuloy ang investigasyon ng prosecutor. Follow-up lang po, related question. There are calls by some supporters of the Duterte family, no, na people power daw po. Mag-launch daw ng people power in support of the former president, and some are calling on people na pumunta sa streets. What do you say to those kinds of statements? Hindi po ba pagbabaksak ito ng gobyerno? Unang-una po, may warrant of arrest. Pangalawa, may case na nakafile. Pangatlo, may mga di umanong biktima na magsasalita patungkol sa kaso. Hindi po ito basta gawa-gawa na kwento. May mga biktima. Hindi ito pagpaplanta ng ebidensya. Hindi galing ang kaso sa Pilipinas. Ito, ang kaso ay pending sa ICC. Ano ang magiging dahilan nila para himukin ang taong bayan na mag-alsa laban sa pamahalaan? Samantalang ang pamahalaan ay gumagawa, tumutupad ng batas. Ang pagtawag ba ng people power ay paglabag sa batas?
Dapat ang mga tao ngayon, ang mga kababayan natin, mag-isip, alamin, ano ba ang nangyayari? Ang kasong ito sa ICC ay hindi gawa-gawa ng pamahalaan. Gawa ito sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Gawa ito ng war on drugs ni dating Pangulong Duterte. At aminado siya rito. Bakit isisisi ang pag-i-issue ng warrant of arrest, ang pagpapadala sa kanya sa ICC, kung siya mismo, sinabi ni dating Pangulong Duterte, sue me. I will take all the legal responsibilities on this. Bakit tayo ngayon umiiyak? Samantalang pinapatupad lang naman natin kung ano ang nasa batas. Ivan Maydina. Last. Yusek, naturally naglulutangan po yung iba't ibang legal opinions tungkol dito sa, well, first in our history na nagkaroon po ng ganitong pagsuko sa isang dating Pangulo sa isang foreign court. Isa po sa mga opinion na ito, and I quote, "Without a binding treaty or domestic legal obligation explicitly compelling surrender, post-withdrawal with the ICC, the decision to cooperate remains discretionary under Philippine law." How does the palace respond to this assertion, Yusek, that it was within the president's power to prevent the arrest, but he chose not to exercise that power? Very clear. It's the prerogative of the government. So if it is the prerogative of the government to comply with the commitment to the Interpol, so that's it. So it appears that it was a choice between complying with their obligations with the Interpol and giving up a Filipino citizen. Right. If you are privy to the considerations that went into this decision, Yusek, ano ho ang naging decision-making process dito? Okay. This is not just surrendering a Filipino citizen. It is surrendering a Filipino citizen who is accused of crimes against humanity, specifically murder. So it would be a different story. So we have to comply with the law and also give justice either to the victims or to the accused. If the accused can say, I am not guilty, I can defend myself, then go on. It's also justice for him. That's due process. But if he is guilty, then we should also give justice to the victims. That's it. Thank you, Yusek. Okay. Last question, Gilbert Perdes, DWIC. Good morning po. Nabanggit niyo po kanina, ma'am, na pwedeng itry yung dating presidente ng ICC at yung case na rin sa Pilipinas. Di ho ba mahuhulugo yun sa double jeopardy? Ay, depende po. Depende po. Ang double jeopardy po, ang kaso po dyan ay dapat na decision na po on the merits. Nakapag-arraign, may arraignment na, nakuha na po yung jurisdiction over the person, nakapag-trial, nakapagkaroon ng decision on the merits. Pero dapat po ang case ay not similar to the other courts na nagkaroon ng paghihiring. So if the courts or if the cases that will be heard before the Philippine courts are different from the cases being heard before the ICC, there would be no double jeopardy. Okay? Follow-up lang din po doon sa question ni Ivan, yung pong war on drugs ng dating administration, di ho ba sa polisiya ng gobyerno po yon para maprotektahan ang taong bayan laban dito sa illegal na droga? Paano naman po yung human rights or karapatan ng mga naging biktima nitong mga sangkot sa illegal na droga na siyang naging parang pundasyon po nung polisiya na yun ng pamahalaan? Nakabuti naman po yung war on drugs sa karamihan ng ating mga kababayan. Dapat natin i-determine anong klaseng kabutihan. Are we talking, kasi you're talking about war on drugs in general. Everybody is against illegal drugs. Tanong natin, war on drugs kasama ang tukang, kasama ang pagpatay, walang due process, kasama yung sasabihan ng polis na, sige, sabihin mo sa kanyang lumaban para matapos na at mabawasan ang problema sa Pilipinas. Hindi siya dapat polisiya ng isang gobyerno in the first place.
it's against the law. Killing is against the law. Wala nga tayong death penalty sa Pilipinas eh. Uunahan mo pa. Napatayin? Ang masama, wala pang hearing. So, hindi natin matatanggap na yung war on drugs na pinairal ni dating Pangulong Duterte ay tama. Kung may natulong sa iba, paano naman yung namatayan? Kung meron na biktima, itong mga drug users na to, then the victims can also file cases against these drug users. Pero hindi natin matatanggap na polisiya siya na dapat sundin ng isang gobyerno. Thank you, Yusek. At dito na po rin tatapos ang ating briefing. Maraming salamat, Malacanang Press Corps, at magandang tanghali para sa Bagong Pilipinas.